Halos madurog ang puso ko habang nasundan na lang ng tingin ang palayong sasakyan. Gustuhin ko man habulin ang mga taong tumangay kay Francine, kaagad ko naman naramdaman ang paghawak ni Mama sa kamay ko. Anong nangyari? Saan papunta si Francine? Narinig kong tanong ni Mama. Napansin ko pa na nanginginig ang mga kamay nito na nakahawak sa akin. Ilang saglit lang ay dumating na din sila Papa at Trixie. Pareho din silang nagulat sa bilis ng pangyayari. I don't know, malamig kong sagot. Kaagad kong pinara ang padaan na taxi at mabilis na sumakay. Tinawag pa ako ni Mama at Papa pero hindi ko na pinansin pa. Umaasa ako na masundan ko pa ang kotse na sinakyan ni Francine kanina. Hindi pwedeng basta na lang siya umalis. Hindi ako papayag. Napansin mo ba yung mga kotse nakaalis lang? Hanapin natin sila. Baka maabutan pa natin sila sa daan, kaagad kong utos sa driver nang mag-umpisa ng umusad ang sasakyan. Kaagad naman itong tumango at mabilis na pinatakbo ang kanyang taxi. Patuloy kong inilibot ang tingin ko sa paligid. Gabi na at baka kung mapaano si Francine. Halos hindi ako makapaniwala sa basta na lang siyang sumama sa grupong iyon. Convoy sila at alam kong malaking tao ang kanyang sinamahan. Ang mahirap nga lang hindi ko maalaman kung sino-sino ang mga iyon. Aware ako na hindi pala kaibigan si Francine. Hindi din ito mahilig na gumala na hindi kasama si Trixie. Imposible din na mga kakilala niya ang mga sinamahan niya kanina. Boss, mukhang nakalayo na po ang sasakyan na tinutukoy niyo. Kanina pa po tayo tumatakbo pero wala na pong bakas ng hinahanap natin na sasakyan, ilang saglit pa narinig kong wika ng taxi driver. Lalo akong kinain ng matinding takot. Nasaan na ba si Francine? Bakit siya umalis nang hindi man lang nagpapaalam? Isang ikot pa manong. Kapag wala pa rin ihatid mo na lang ako sa bahay, sagot ko habang abala sa kakasuyod ng tingin sa paligid. Nakakuyom na din ang kamao ko sa matinding frustrations. Walang ibang sisihin kung bakit nangyayari ito. Ako lang at wala ng iba. Halos mag-iisang oras din namin inikot ang buong paligid. Hindi naman na nagreklamo ang driver dahil sinabi ko na magbabayad ako ng sobra-sobra sa kanya. Habang tumatagal lalo akong nawawalan ng pag-asa na mahanap pa si Francine. Natatakot ako sa isiping baka naglayas ito. Nakita ko ang lungkot sa mga mata nito kanina habang ikinakasal kami ni Mika. Alam kong sa kinikilos nito kanin nahihirapan ang kalooban nito dahil la kanyang mga nasaksihan. Hindi ko naman akalalin na bigla na lang itong mag-walk out at basta na lang umalis ng walang paalam. Hindi ko maiwasan na mapasabunot sa sarili kong buhok. Fuck! Dapat talaga sinundan ko na kaagad siya eh. Bakit ba napakahina ko? Bakit ba ako pumayag sa lintik na kasal na yun gayong hanggang sa huli ako pa rin ang talo? Masasaktan at masasaktan pa rin naman ako kung papakasalan ko man si Mika o hindi. Nakakainis na ang ganitong klaseng buhay. Boss, saan po kita ihatid? Pasensya na po boss pero wala na talaga eh. Mukhang nakalayo na ang hinahanap natin, muling wika ng taxi driver. Nag-angat ako ng tingin at seryoso itong tinitigan. Hayaan mo na. Ihatid mo na ang ako sa bahay, malamig kong sagot. Kagad kong ibinigay dito ang address ng mansion at muli akong napapikit. Pakiramdam ko hapong-hapo ako. Sumasakit na ang ulo ko at para akong lantang gulay na habang patuloy na iniisip kung nasaan na si Francine. Manong sa bar na lang pala. Doon mo na lang ako dalhin, sagot ko at sinabi ang bar na pag-aari ng mga De La Fuente. Medyo matagal na din akong hindi nakapunta doon. Kaagad kong kinuha sa bulsa ko ang dala kong cellphone at tinawagan ang kaibigan kong si Brandon. Ayaw ko munang umuwi ng mansion. Baka lalo lang akong mabaliw sa kakaisip kung nasaan na si Francine ngayon. Baka napahamak na ito at wala man lang akong nagawa para tulungan siya. Pagdating ng bar kaagad kong inabutan ang taxi driver ng ilang pirasong taglilibuhin na kaagad naman nitong ipinagpasalamat. Inabutan pa ako nito ng calling card at tawagan ko daw siya kung may kailangan ako. Kaagad naman akong tumango at diretsyo nang pumasok sa loob ng bar. Buhay na ang loob. As usual, maraming taong nagkakasayahan. May mga banda na din akong nakikitang tumutugtog sa stage. Kaagad akong sinalubong ng waiter at iginya sa isang bakanteng mesa. Wala pa si Brandon pero sinigurado naman ito na dadating daw. Hindi na ako nag-abala pang i-message ang iba pa naming kaibigan. Bahala na si Brandon ang gumawa noon. Pagkaupo ko kaagad akong umorder ng hard liquor sa waiter. Kaagad naman itong tumalima at ilang saglit lang nasa harap ko na ang isang bote ng alak.
Kaagad akong nagsalin sa aking baso at parang uhaw na tinungga. Gumuhit sa lalamunan ko ang matapang na lasa niyon, kaya kaagad akong napapikit. Mapakla akong napangiti kasabay ng pagtulo ng luha sa aking mga mata. Francine, fuck! Nasaan ka ba? Hindi ko pa maiwasang bulong at muling nagsalin ng alak sa baso. Wala na akong pakialam pa sa aking paligid. Ang gusto ko lang mangyari sa ngayon ay makalimot. Kahit saglit lang, maibsan man lang ang nararamdaman na sakit ng kalooban ko. Nakayukyok na ako sa lamesa nang may biglang tumapik sa balikat ko. Kaagad akong napaangat ng aking ulo at hindi na ako nagulat pa nang mapansin ko si Brandon. Mabuti naman at dumating ka. Umorder ka na ng maiinom mo. Samahan mo akong magpakalasing, malungkot kong wika dito at muling tinungga ang laman ng baso. Napansin ko pa ang saglit na pagkatulala ni Brandon habang nakatitig sa akin. Teka lang Charles, may problema ka ba? Tanong nito. Mapakla akong umiti bago sumagot. Problema shit. Sa sobrang dami kong problema parang gusto ko nang magbigti na lang. Bakit ba napakamalas ko? Naging mabait naman akong anak sagot ko. Problema nga. Ano ba kasi ang nangyari? Hindi ka naman ganyan noong huli tayong nagkita Kung ano man ang pinagdadaanan mo, sabihin mo sa akin, handa akong makinig. Hindi solusyon ang sinasabi mo ngayon lang para takasan ang problema, sagot nito. Muli akong nagsalin ng alak sa baso ko bago malakas na napabutong hininga. Alam mo bang kakatapos ko lang ikasal kanina? Take note, fixed marriage ang nangyari at hindi ako nakatanggi. Naturingan akong matalinong tao, magaling sa negosyo, pero napakaduwag ko para ipaglaban ang nararamdaman ko sa babaeng tunay kong mahal, pagpapatuloy kong wika. Naipukpok ko pa ang kamao ko sa ibabaw ng lamesa dahil sa sobrang panggigil. What? At pumayag ka? Shit, bakit hindi yata namin ito alam? Nasaan na si Francine? Kaagad na sagot nito. Aware ang mga kaibigan ko sa nararamdaman ko para kay Francine kaya ito kaagad ang naitanong ni Brandon. Naglayas after ng wedding ceremony namin ni Mika. Sinubukan ko siyang habulin kanina pero nabigo ako. Bigla siyang sumakay sa sasakyan ng taong hindi ko kilala, sagot ko habang mahigpit na nakahawak sa baso. Umuwi ka ba ng mansyon niyo? Baka naman kakilala lang niya ang may-ari ng kotse at nagpahatid pa uwi ng mansyon. Uwi ka kaya muna sa inyo. Naglalasing ka na kaagad dyan, wala pa namang 24 hours na nawawala ang mahal mo, sagot naman nito sa akin. Natigilan ako. Palagay mo kaya iyon ang ginawa niya? Tinawag ko siya pero nilingon niya lang ako at nagmamadali na siyang sumakay sa kotse na yon. Sagot ko sabay akmang inumin ko ulit ang laman ng baso nang pigilan ako ni Brandon. Hey, tama na muna yan. Hard liquor pa yang tinitira mo. Malalasing ka kaagad niyan awat nito sa akin. Tinabig ko lang ang kamay nito at mabilis na ininom ang laman yon. Liling-iling naman na pinagmasdan na lang ako ni Brandon habang patuloy sa pagtungga ng alak. Bahala ka nga dyan, sige, pagpakalango ka sa alak kung iyan ang makakapagpaligaya sa'yo, hatid na lang kita sa inyo kapag malasing ka na. Sumusukong wika nito sabay senya sa waiter para umorder na din ng sariling inumin. Hindi na ako muling nagsalita pa dahil abala na ang aking isipan sa kakaisip kung kumusta na kaya ang babaeng mahal ko. Nakasunod lang ang tingin ko sa lalaking alam kong isa ding doktor na kakapasok lang. Nakangiti itong lumapit kay Dominic at nakipagkamay. Long time no see pair. Sa wakas nagpakita ka din, kaagad na bulalas nito. Tipid naman nang umiti si Dominic bago tumingin sa gawi ko. Dos Denver. Alam mo naman, sobrang busy ko nitong mga nakaraang taon, siya si Francine. Sa iyo ko ipagkatiwala ang sample na makukuha mo sa kanya for Zaddy, sagot nito sa kausap. Tumitig naman sa akin si Dossie Denver at ngumiti. Wow, sa wakas nahanap mo din siya. Congratulations, sagot nito. Naguguluhan naman akong nagpapalipat-lipat ng tingin sa kanila. Ano ba talaga ang meron sa akin? Tagpuan? Para saan? Heist kainis. Bahala na nga kayo. Kailangan ko ang result sa lalong madaling panahon. Kailangan kong makabalik kaagad ng Netherlands dahil may importanteng bagay na naghihintay sa akin and after that balik Pinas na ulit ako. Balik sa dati ang lahat. Sagot ni Dominic. Don't worry. Ako ang bahala, sagot nito at nakangiti akong hinarap. Katulad ni Dominic napakagwapo din nito. Labas ang dalawang dimple sa magkabila ang pisngi kapag ngumingiti. Hayes nakakapanibago pala sa outside world.
Sa sobrang pagiging family-oriented ko noon, wala akong ibang lalaki na nakikita kundi si Kuya Charles lang. Dapat pala tinangka ko din makihalubilo sa iba. Ayon tuloy na in love ako ng todo kay Charles dahil siya lang ang nakilala kong pinakapugi na lalaki noon. Bakit ba kasi ngayon ko lang nakilala itong si Dominic at Dolph Denver? Kung noon pa siguro baka mas tumaas pa ang standard ko pagdating sa mga lalaki. Hindi sana ako na in love kaagad kay Charles at naisuko ko pa kaagad ang bandira na dapat sa magiging asawa ko lang ibigay. Francine, right? Don't worry, hindi naman masakit ang gagawin natin. Kukunan lang kita ng kaunting saliva and isang patak ng blood ang then tapos na, nakangiti nitong wika. Okay po, Dolph. Kayo po ang bahala, cooperative kong sagot. Wala naman akong magagawa eh. Basta ang importante sa akin matapos na ito. Para naman malaman ko na kung talagang bibigyan ba ako ng trabaho ni Dominic at hindi na ako mamumisterolbema pa kung paano mabuhay na wala na sa poder ng mga Sebastian. Nagiging mabilis lang naman ang proseso ng pagkuha ng AD sample. Niwala ngang 3 minuto tapos na eh. Hindi nakaligtas sa paningin ko ang tuwa na nakabalatay sa mukha ni Dominic nang muli ko itong tingnan. Wiwirduhan na talaga ako sa taong ito. Mabilis na nagpaalam si Dominic kina Dolph Denver at Dos. Gwen. Sinabi pa ng mga ito na ipapadala nila kaagad kay Dominic once na lumabas na ang result ng Kaagad kaming nakabalik ng sasakyan. Tahimik lang naman si Dominic kaya nanahimik na din ako. Bigla kasi akong nakaramdam na ng antok at nang sipatin ko ang suot kong relo, halos 11:00 na pala ng gabi. Hindi ko tuloy maiwasan na makaramdam ng lungkot. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nasa labas ako ng mansyon ng 10 oras na ng gabi. Kumusta na kaya silang lahat? Hinahanap din kaya nila ako or wala silang pakialam sa pag-alis ko? O baka naman masyado pa silang masaya ngayon dahil tapos ng ikasal ang kanilang anak sa gusto nilang babae. Sa naisip na iyon, hindi ko na naman maiwasan ang maiyak. Dapat talaga iwasan ko nang isipin pa si Charles para hindi na ako masaktan ng ganito. Nandito na tayo. Dito ka na muna tumira hanggang sa hinihintay natin ang result ng AT test. Napapitlag pa ako nang muling nagsalita si Dominic. Tulala pa akong napatitig sa kanya bago ko iniibot ang tingin sa paligid. Hindi ko maiwasan na magulat. Sa sobrang pagsisente ko, hindi ko man lang namalaya na nakahinto na pala ang kotse sa harap ng isang mansion. Hindi ito mansion. Mas malaki pa ito kumpara sa bahay ng mga Sebastian kung saan ako lumaki. Dito po ba ako magtatrabaho? Hindi ko maiwasang tanong. Hindi ako sinagot ni Dominic at diretso na itong bumaba ng kotse. Kaagad naman akong napasunod sa kanya at hindi ko maiwasan na suyurin ang tingin ang buong paligid. Sa sobrang ganda ng paligid para akong wala sa Pilipinas. Sa tanang buhay ko, hindi ko akalain na may mas magara pa pala sa mansyon ng mga Sebastian na pinanggalingan ko. Dito pa lang sa labas, nagsusumigaw na ang karangyaan. Napakaluwag din ng buong paligid at kahit 10 oras na ng gabi napakaliwanag pa rin. Wala yata sa bokabularyo ng may-ari ng bahay na ito ang salitang pagtitipid. Magkano kaya ang bill nila sa kuryente buwan-buwan? Palasyo ba ito? May ganito palang lugar dito sa Pilipinas? Hindi ko maiwasang tanong kay Dominic nang makabawi sa pagkagulat. Lalo pa akong nagtaka ng sabay-sabay na nagsipagdatingan ang ilang mga naka-uniform na mga kasambahay. Pagkatapat nila sa amin kaagad silang yumuko at bumati. Maligayang pagdating master, sabay ng wika ng mga ito. Muli akong napatitig sa seryosong mukha ni Dominic. Kung ganoon, master ang tawag sa kanya? Hindi sir or boss. Totoo pala talaga ang mga balita na narinig ko na hindi mapantayan ang kanilang yaman. Siya si Francine. Simula ngayong araw dito na siya titira. Pagsilbihan niyo siya katulad ng pagsisilbi niyo sa akin, pautos na wika ni Dominic. Nagulat naman ako. Ang ini-expect ko kasi na magtatrabaho din ako, katulad ng trabaho ng mga taong nasa harap namin. Masusunod po, Master. Simula ngayong araw, pagsisilbihan namin si Senyorita Francine sa abot ng aming makakaya, sabay-sabay na wika ng mga ito. Naguguluhan akong muling napatitig kay Dominic. Huwag niyang sabihin na aampunin niya din ako. Ang swerte ko naman kung ganoon. Mukhang mas mayaman kasi si Dominic kumpara sa mga Sebastian. Manang Lucrecia, pakisabi kay Chef Agro na maghanda siya ng mga pagkain. Kayo na ang bahala kay Francine.
Ihatid mo siya sa kanyang magiging kwarto. Aalis ako at baka bukas pa ako ng umaga makabalik, muling wika ni Dominic at mabilis na tumalikod. Kaagad ko naman itong hinabol. Dominic, ano ito? Bakit extravagant naman yata ang pagsalubong nila sa akin? Nakakahiya tuloy, kaagad kong wika sa kanya, muli akong hinarap nito. Sa pagkakataon na ito may kaunting ngiti na nakaguhit sa labi nito. Dito ka lang. Hindi ka pwedeng umalis sa lugar na ito hanggat hindi pa lumalabas ang AA test, sagot nito at kaagad nang naglakad papunta sa kanyang sasakyan. Kaagad naman itong sinundan ng kanyang mga bodyguard. Hindi ko tuloy maiwasan na mapabuntong hininga. Miss Francine, ituturo ko po ba muna sa inyo ang kwarto nyo or gusto nyo munang dumaan ng dining area para kumain? Napakislot pa ako nang muling nagsalita ang manang Lucrecia. Kaagad akong humarap dito at pilit nang umiti. Sa mamagiging kwarto na lang po. Busog pa naman po ako at parang mas gusto kong matulog na lang muna, sagot ko. Kaagad naman itong tumango at ninitian ako. Ikaw na pala ang nawawalang anak ni Don Geraldo. Maligayang pagdating sa bahay na ito, senyorita, sagot nito. Naguguluhan naman akong napatitig sa kanya. Nakakailang ang paraan ng pagtawag nito sa akin. Lakas maka, anak mayaman. Isa pa ang tumatak sa isip ko ay ang Don Geraldo na tinutukoy nito. Sino iyon? Sa kanya ba minamatch ang sample na kinuha sa akin kanina? Posible pa na siya ang aking ama? Sa isiping iyon bigla akong nakaramdam ng excitement. Parang gusto ko nang maiyak sa tuwa. Mukhang ang kapalaran na mismo ang naglalapit sa amin ang tunay kong pamilya. Sino po si Don Geraldo? Dito din po ba siya nakatira? Tanong ko. Kaagad kong napansin ang pakagulat sa mukha ni Manang sabay iling. Nako, pasensya ka na iha. Baka pagod ka na nga. Ihatid na kita sa magiging kwarto mo, umiiwas na wika nito. Ikinumpas pa nito ang kanyang kamay at isa-isang nang nagsipag-alisan ang kanina pa ng mga nakayukong kasambahay. Iginya na din ako nito papasok sa loob ng mansion or palasyo ba ito. Hindi ko alam kung ano ang tamang tawag. Basta iyon na iyon. Sa bawat madaanan namin, nagsusumigaw ang karangyaan. Patunay lang iyon na hindi basta ang isang Dominic de la Fuente. Saglit pa akong huminto sa paglalakad nang may nadaanan kami na dalawang malalaking portrait. Nakadisplay ang mga ito sa pinakagitna na bahagi ng living area. Kaagad akong napalapit dito at sinulid ng tingin. Senyorita, siya po si Don Geraldo at sa kabila naman si Doña Faustina. Ina siya ni Don Geraldo at ang pagkakaalam ko po maaga siyang binawian ng buhay pagkatapos niyang ipinanganak si Don Geraldo dahil sa komplikasyon. May mga kaparehong portrait sa lahat ng bahay na meron ang mga de la Fuente. Pagbibigay impormasyon sa akin ni Manang Lucrecia habang nakatitig sa akin. Hindi nakaligtas sa mga mata ko ang pagkamangha sa mukha nito habang nagpapalipat-lipat ang tingin sa portrait at sa akin. Hindi naman ako nakasagot. Parang biglang napako ang tingin ka sa babaeng nasa portrait. Para akong namamagnet na tumitig sa mukha nito. Pakiramdam ko na nalamin lang ako. Bakit kamukha ko siya? Kaano-ano ko ang babaeng ito? Hindi ko pa maiwasan na kilabutan. Noong kinunan yata ng larawan ang Donya ay halos kasing edad ko lang din yata siya. Iba nga lang ang ayos ng buhok nito pero kitang-kita pa rin ang pagkakahawig namin. Para kaming pinagbiyak na bunga. Kung totoo nga siguro ang reincarnation baka maniniwala na ako ngayon. Isa ako sa patunay at ang babaeng ito. Senyorita, halina po kayo. Ihahatid ko na po muna kayo sa magiging kwarto nyo para makapagpahinga na kayo. Napapitlag pa ako nang muling nagsalita si Manang. Tulala akong napatitig dito sa baytango. Ilang beses ko pang sinulyapan ang portrait bago humakbang papunta sa hagdan na kulay ginto. Yes! Kulay ginto at ang lakas makasosyal. Pakiramdam ko tuloy nasa isang palasyo ako at ako ang prinsesa. Habang paakyat ng hagdan laman pa rin ang isipan ko ang mukha ni Doña Faustina. Hindi ako makapaniwala. Ramdam ko ang sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko. Sino si Doña Faustina? Bakit magkahawig kami? Kung totoong matagal na siyang patay, baka naman ako ang kanyang reincarnation. Kaya siguro hindi ako magawang sungitan ni Dominic dahil kamukha ko ang lola niya sa tuhod. Kaya siguro naisip nito na ipaseki ako para masiguro na hindi kami magkaano-ano.
Pero posible ba talaga na magiging kamukha mo ang isang tao, gayong hindi mo naman kaano-ano? Hay, ang dami ko nang ang problema, dumagdag pa ito. Maraming gumugulo sa isipan ko hanggang sa makaakyat kami ng second floor. Bumalik lang ako sa huwesyo nang huminto kami sa isang nakasarang pintuan. Hindi ko na napansin pa ang mga dinadaanan namin dahil okupado pa ng larawan ni Doña Faustina ang isip ko. Ito po ang magiging kwarto niyo, senyorita. Tawagin niyo na lang po kami kung may mga kailangan pa po kayo, wika manang sa akin. Tumango ako sa mabilis na pumasok sa loob. Sa pangalawang pagkakataon, muli akong natulala. Bakit napakaganda ng kwarto na ito? Doble pa yata ang laki nito kaysa sa kwarto ko sa mansion ng mga Sebastian. Talagang gusto yata akong itrato na special ni Dominic dahil sa pagkakahawig ko sa lola nito sa tuhod. Kaagad naman isinara ni Manang ang pintuan ng kwarto at tuluyan na akong iniwan mag-isa. Kaagad ko naman inilibot ang tingin sa buong paligid. Ang ganda talaga ng kwarto na ito. Mukhang hindi naman ako papabayaan ni Dominic na siyang labis kong ipinagpasalamat. Simula kanina hindi din ako pinakitaan ng kagaspangan ng ugali. Ibang-iba sa mga nangyari noon kay Trixie. Naiihi ako kaya kaagad akong naglakad papunta sa isang nakasarang pintuan. Umaasa na iyon ang banyo ng kwarto at hindi ako nagkamali. Kaagad akong pumasok sa loob at hindi ko maiwasan na humanga sa aking nakita, kumpleto sa gamit ang loob. Pwede nga akong maligo na siyang kaagad kong ginawa pagkatapos kong umihi. Pakiramdam ko nanlalagkit na ang buo kong katawan dahil sa maghapon na paghahanda sa kasal nila Charles ay Ate Mika. Hindi ko maiwasan na malungkot nang muli kong naalala na ikinasal na pala ang lalaking mahal ko. Nagpakawala ako ng malungkot na ngiti habang nakatapat ang hubad kong katawan sa shower. Namalayan ko na lang ang muling pagtulo ng luha sa aking mga mata. Kahit papaano bigla akong nakaramdam ng pangulila sa kanilang lahat. Hindi lang para kay Kuya Charles kundi pati na din kina Papa Ryder at Mama Ashley. Alam kong itinuring nila akong parang isang tunay na anak. Nagkataon nga lang talaga na na-inlove ako kay Charles, kaya kailangan kong lumayo para sa katahimikan ng lahat. Ayaw kong ako pa ang dahilan para masira ang plano nilang magkaroon ng tahimik na pamilya ang panganay nilang anak. Kaya kahit masakit, kailangan kong lumayo sa kanila. Para sa katahimikan ko na din siguro. Kailangan kong kalimutan ang nararamdaman ko para kay Charles dahil iyon ang tama. Hindi ako pwedeng magpadala sa tukso dahil may malaking utang na loob ako sa pamilyang iyon. Nakaramdam na ako ng lamig kaya mabilis ko nang tinapos ang paliligo ko. Mabuti na lang at may nakahanda ng bathrobe dito sa loob ng banyo, kaya naman kaagad ko iyong ginamit. May hairdryer na din kaya hindi na din ako nahirapan pa na magpatuyo ng aking buhok. Nagpasya na din akong labhan na lang muna ang damit na hinubad ko. Hindi man lang pala ako nakadala ng damit kahit isang pares man lang. Sa bagay, masyadong madrama pala ang pag-alis ko kanina. Basta na lang ako. Tumakas pagkatapos ng seremonya ng kasal nila Charles at Ate Mira. Pagkatapos kong gawin ang evening routine ko, kaagad na akong lumabas ng banyo. Kaagad akong dumiretso ng kama at nahiga. Hinila ko pa ang makapal na comforter at ibinalot sa buo kong katawan. Wala akong pamalit na damit kaya matutulog ako na roba lang ang suot. Ayos lang naman sa akin iyon dahil kahit papaano may maayos akong matutugan ngayong gabi. Hindi naman nagtagal kaagad na akong dinalaw ng antok. Sebastian Mansion. Gabi na pero hindi pa rin mapakali ang mag-asawang Ryder at Ashley. Kanina pa nila hinihintay ang dalawang miyembro ng pamilya na hanggang ngayon hindi pa rin umuuwi. Sila Charles at Francine. Dahil sa nangyari, hindi na nila na-enjoy ang party sa bahay nila Enzo. Nahihiya din sila sa mga ito dahil basta na lang iniwan ng groom ang bride. Ang dami pa namang bisita na nakakita sa pag-alis ni Charles kanina. Sa bagay, saan ka nga ba naman nakakakita ng pagkatapos ng seremonya ng kasal biglang nag-walk out ang groom? Alam nilang malaking kahihiyan iyon sa pamilya ni Lorenzo, pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon hahawakan nila sa liig si Charles. May sarili din itong mga desisyon sa buhay na dapat unahin. Nasaan na ba sila? Naabutan kaya ni Charles si Francine? Bakit wala pa sila? Ryder, do something, hindi ko kayang mawala sa atin si Francine. Gabi na at baka kung ano ang mangyari sa kanya sa labas, kaagad na wika ni Ashley sa kanyang asawa. Kanina pa ito paroon at parito. Hindi ito mapigilan no Ryder dahil alam niyang hindi din naman makikinig kahit na ano pa ang sabihin niya.
Don't worry, malaki ang tiwala ko kay Charles. May babalik niya dito sa mansion si Francine. Ano ba ang problema ng batang iyon? Bakit bigla na lang siyang umalis sa venue nang hindi nagpapaalam? Nagtatakang tanong ni Ryder sa asawa. Kaagad na umiling si Ashley. Hindi ko alam. Maayos naman siya kaninang umaga. Wala naman siyang nabananggit na kahit na anong problema, sagot ni Ashley sa asawa. Bakit bigla na lang nag-walk out? I think we need to talk to her pag-uwi niya. Hindi pwedeng maglilihim siya sa atin kung anuman ang problema niya. Naapektuhan pa pati ang kasal nila Charles dahil sa ginawa niya. Hindi niya ba alam kung gaano kalaking kahihiyan ang nangyari dahil sa pag-alis niyang iyon, sagot naman ni Ryder sa asawa. Baka sa boses nito ang matinding frustrations. Hindi na nakaimik si Ashley dahil alam niya sa kanyang sarili na walang patutunguhan ang pag-usap nilang mag-asawa. Ang gusto niya lang sa ngayon ay makauwian si Charles ng mansion na kasama si Francine. Iyon lang at wala nang iba. Hihingi na lang siguro sila ng pasensya sa pamilya ni Lorenzo dahil sa nangyari kanina. Alam kasi nilang nagmukhang katawa-tawa ang bride sa harap ng mga bisita kanina dahil sa biglaang pag-alis ni Charles dahil hinabol nito si Francine. Maliwasan sana iyon kung hindi biglang nag-walk out si Francine at sumakay pa talaga sa sasakayan na hindi nila alam kung sino ang may-ari. Good evening po. Pasensya na po sa istorbo ma'am, sir, pero dumating na po si Sir Charles. Lasing po at kasama niya ang kaibigan niya, imporma ng kasambahay sa kanila. Kaagad na napatayo si Ryder mula sa pagkakaupo sa malambot na sofa at nagmamdaling lumabas ng mansion. Kaagad nilang nakasalubong si Charles habang nakaalalay dito ang kanyang kaibigan. Good evening po tita, tito. Pasensya na po kayo pero sobrang nalasing po si Charles, pagbibigay galang ni Brandon sa mga magulang ng kanyang kaibigan. Kaagad naman nilapitan ni Ashley ang anak at tinapik sa pisngi. Ano ba kasi ang nangyari? Bakit siya naglasing? Nasaan is Francine? Kaagad na bulalas nito. Biglang dagsa ang pag-aalala at takot sa puso nito sa isiping baka napahamak na ang batang mula baby palang inlagaan niya na at itinuring na malaking parte na ng kanilang buhay. Hindi naman maiwasan na makaramdam ng panlulumo si Ryder. Ano nga ba talaga ang nangyari? Bakit nagkaganito ang lahat-lahat? Ikinasal lang si Charles, nagkagulo na ang buong pamilya. Alam ko na lasing ako pero kaya ko pa naman dalhin ang sarili ko. Mataas ang alcohol tolerance ko sa aking katawan at hindi ako basta-basta magagapi ng espiritu ng alak. Dahil wala akong dalang sasakyan, pumayag na akong ihatid ni Brandon. Mas mabuti na din yun dahil kung hindi baka kung ano pa ang maisipan kong gawin sa sarili ko. Baka bigla na lang akong sapian ng masamang espiritu at magpasagasa na lang sa mga humaharurot na sasakyan sa kalsada. Pagkahatid sa akin ni Brandon, kaagad na itong nagpalam. Napansin din siguro nito na wala sa mood ang aking mga magulang. Sa bagay, ini-expect ko na ito sa kanila. Alam kong galit sila dahil hindi na ako bumalik sa reception namin ni Micaela. I don't care, kasal lang naman ang gusto nila sa akin. Wala din talaga ako sa mood para makihalubilo sa kung kaninong Poncio Pilato at magkunwaring masaya. Sobrang sakit isipin na napaka-inutil ko. Hindi ko man lang nagawang ipaglaban ang babaeng mahal ko. Kung bakit naman kasi naging sunuran ako sa kanilang lahat. Kung tutuusin kaya ko naman na sanang gumawa ng sarili kong desisyon. Matagal na akong namuhay na malayo sa kanilang anino at may sarili na din naman akong negoyo kaya dapat wala nang dahilan pa para maging sunod-sunuran sa kanila. Charles, what is this? Hindi mo nang nahanap si Francine, nagawa mo pa talagang maglasing, narinig kong wika ni Papa Ryder. Hindi ko naman maiwasan na makaramdam ng paghihimagsik ng aking kalooban. Seryoso ko itong tinitigan bago sinagot. I am sorry. Hindi lang kayo ang nasasaktan sa biglaan niyang pag-alis, mas masakit para sa akin yon. Ginawa ko ang lahat para mahabol siya pero bigo ako, puno ng panggigil sa boses ko na sagot ko sa kanya. Wala ni isa man sa kanila na nakasagot kaya pasuray-suray akong naglakad papuntang living room. Hapong-hapo ko na ibinagsak ko ang pagod kong katawan sa sofa at muling tumingin kina mama at papa na noon ay nagtatakang nakasunod sa akin. Nagtataka siguro kayo kung bakit ako nagkakaganito. Sige, sabihin ko sa inyo, total naman wala na si Francine. May pakiramdam ako na hindi na siya babalik, iniwan niya na tayo, iniwan niya na ako, umpisa kong wika sabay sa bunot sa aking buhok.
Iniwasan ko din na maluha dahil sa sakit na nararamdaman ng kalooban ko. Anong ibig mong sabihin? Magtapat ka nga sa amin, Charles. May nangyayari ba sa mansion na ito nang hindi namin alam? Galit na sagot ni Papa Ryder. Seryoso ang mukha nito habang nakatitig sa akin. Mapakla akong tumawa. It's too late para sabihin ko sa inyo pero dahil willing naman kayong makinig, sige sasabihin ko sa inyo kung ano ba talaga ang mga posibleng dahilan kung bakit basta na lang siya umalis, sagot ko sabay sulyap kay Mama Ashley. Baka sa mukha nito ang pagtataka at mga hindi maisatinig na mga katanungan. Mariin akong napapikit bago mulong nagsalita. Mahal ko si Francine, mahal ko siya hindi bilang isang kapatid kundi isang babae. Umpisa kong wika sabay titig sa kanilang dalawa ni Papa. Tinatantya ko ang magiging reaksyon nilang dalawa. Anong sabi mo? Mahinang tanong ni Mama. Baka sa mukha nito ang pagkagulat. Muli akong napkawala ng mapaklang ngiti. Alam niyo ba ang dahilan kung bakit todo tutol ako na maikasal kay Micaela? Iyon dahil may babae na akong napupusuan. Alam ko naman na gago ako. Stupid, idiot, hangal pero ano ang magagawa ko siya ang isinisigaw ng puso ko. Kaya nga noong umalis siya kanina, agad ko isyang hinabol. Alam ko sa sarili ko na masyado siyang nasaktan sa pagpapakasal ko kay Mika. Siguro dahil alam niya na hindi ko na matutupad pa ang pangako ko sa kanya, natutulungan ko siyang mahanap ang tunay niyang pamilya, mahaba kong wika. Hindi nakaligtas sa paningin ko ang tuloy-tuloy na pagbagsak ng luha sa mga mata ni Mama Ashley. Masyado siguro itong nagulat sa mga sinasabi ko ngayon. Anong sabi mo? Mahal mo si Francine? Imposible, kami na ang nagpalaki sa kanya. Hindi mo siya pwedeng mahalin dahil parang kapatid mo na siya, Charles, galit na sigaw ni Papa Ryder. Kaagad ako nitong hinawakan sa aking kwelyo. Ano ang gagawin ko pa? Sabihin mo sa akin. Alam nating lahat na hindi niyo tunay na anak si Francine. Na kahit kailan hindi ko siya pwedeng maging kapatid dahil noon pa man mahal ko na siya. Mahal na mahal ko siya, halos pasigaw kong wika. Kaagad naman akong sinapak ni Papa Ryder. Lupay-pay akong napahiga sa sofa kasabay ng pag-agos ng dugo ko sa aking ilong. Kaagad naman napasigaw si Mama Ashley at tinulak nito si Papa palayo sa akin. Ano Barger? Bakit ba napaka-violente mo? Hindi mo ba nakikita kung gaano nasasaktan ngayon ang anak mo? Galit na sigaw ni Mama. Muli akong nagpakawala ng mapakla ng ngiti sabay punas ng dugo mula sa aking ilong. Mabuhay akong tumayo at muling nagsalita. Sige pa. Anak mo ako, 'di ba? Anak mo lang ako kaya gawin mo lahat ng gusto mo. Patayin mo na ako ngayon din. Sawa na ako sa ganitong klaseng buhay, galit kong wika. Lalong naging mabangis ang tingin na ipinukol nito sa akin. Buong lakas naman na pinipigilan ito ni Mama ng akmang susugod na naman ito sa akin. Charles, utang na loob. Tama na. Umakyat ka na sa kwarto mo. Mag-usap na lang tayo kapag hindi ka nalasing, pasigaw na wika ni Mama sa akin. Baka sa boses nito ang pagkataranta. Hayaan mo siya, Ma. Ibibigay ko kay Papa kung ano ang makakapagpapasaya sa kanya. Pagbigyan mo siya sa kung ano man ang gusto niyang gawin sa akin. Anak niya lang ako at pwede niya akong patayin ngayon din, sagot ko. Lalong naningkit ang mga mata ni Papa Ryder sa galit. Ako na mismo ang lumapit dito at sakto naman na nakabitaw ito sa pagkakahawak ni Mama. Muli kong naramdaman ang muling pagdapo ng kamao nito sa pangako. Lupay-pay akong bumagsak sa sahig kasabay ng pagdilim ng bukong palig. Nagising ako kinaumagahan sa sikat ng araw na tumatagos mula sa malapad na bintana ng kwarto ko. Sapo ang masakit kong ulo, dahan akong bumangon mula sa pagkakahiga sa kama. Hindi ko alam kung paano ako nakarating sa dito sa sarili kong kwarto. Ang huli kong naaalala ay sinapak ako ni Papa Ryder at bumagsak sa sahig. Muling gumuhit ang sakit ng kalooban ko nang muli kong maalala si Francine. Kumusta na kaya siya? Sana nasa maayos siyang kalagayan ngayon. Hindi ko talaga matatangap kung may masamang mangyari sa kanya. Nasa malalim akong pag-isip nang maramdaman ko ang pagbukas ng pintuan ng kwarto ko. Kaagad akong napatitig doon at bumungad sa akin si Mama Ashley. Kasama nito ang isa sa mga kasambahay namin na may bitbit na tray na may lamang umuusok pa na pagkain. Mabuti naman at gising ka na. Ayusin mo muna ang sarili at kumain ka. Mag-usap tayo, seryosong wika ni Mama pagkalapit sa akin. Sininyasan nito ang kasamabahay na pwede na itong umalis pagkatapos maipatong ang dalang tray ng pagkain sa mini table ko.
Ma, please, masakit ang ulo ko. Wala ako sa mood na makiap-usap ngayon, malamig kong sagot. Seryoso ako nitong tinitigan bago umiling. Kailan ka pa natutong maglihim sa amin, Charles? Hindi mo ba alam kung gaano kasakit itong ginawa mo? Hindi ka pwedeng ma-inlove kay Francine dahil parang kapatid mo na siya. Isa na din siyang Sebastian at napakasagwa tingnan kung kayong dalawa ang magkakatuluyan, wika nito. Hindi ko maiwasan na mapailing. Wala na akong pakialam pa tungkol dyan, magustuhin ko man na suwayin ang sinasabi mo ngayon, hindi na din naman mangyayari pa. Kasal na ako kay Mika at lalong hindi naman siguro kayo papayag na gawin kong kabit si Francine, di ba? Sagot ko. Charles, ano ba ang nangyayari sa'yo? Bakit ka ba nagkakaganyan? Bakit ibang-iba ka na ngayon? Bakit ang laki na ng ipinagbago mo? Natitilihang sagot ni Mama. Baka sa boses nito ang tinitimping inis sa akin. Dahan-dahan akong tumayo ng kama at naglakad patungo sa banyo. Hindi ko din alam ang sagot sa tanong nyo, ma, huwag kayong mag-alala. Simula ngayong araw, gagawin ko na lahat ng gusto nyo, sagot ko sabay hawak sa doorknob ng banyo. Akmang pipihitin ko na sana ang siradura nang muli itong nagsalita. Hindi na namin ipapahanap si Francine. Mas mabuti na din siguro na mawala siya dito sa mansion para maiwasan na din ang malaking iskandalo ng pamilya natin. Tama ka, hindi din kami papayag na gawin mo siyang kabit. Kasal ka na kay Mika kaya sana bumuo kayo ng masayang pamilya. Masakit para sa akin ang pagkawala niya pero mas masasakatan ako kung patuloy mo siyang mahalin. Hindi pwede, Charles. Ang alam ng lahat ng nakakilala sa atin, magkapatid kayo. Huwag mo naman sanang dumisan ang pangalan na matagal nang iniingatan ng iyong ama, mahabang wika nito. Hindi ko na ito sinagot pa. Tuluyan na akong pumasok sa loob ng banyo. Nasa kasarapan pa ako ng pagtulog nang maramdaman ko ang pabukas-sara ng pintuan ng aking kwarto at ang mahinang pagtawag ng pangalan ko. Hindi ko sana papansinin iyon pero biglang pumasok sa isipan ko na wala pala ako sa sariling bahay na kinalakihan ko kaya napabalikwas ako ng bangon. Kaagad ko namang naramdaman ang paglapit ng kung sino sa akin at mahinang pagtapik nito sa balikat ko. Senyorita! Good morning po! Ayos lang po ba kayo? Nag-aalala pa nitong wika sa akin. Kaagad akong napalingon dito at sumalubong sa paningin ko ang mukha ni Aling Lucrecia. Baka sa mukha nito ang matinding pag-aalala. Ayos lang po, manang. Nagulat lang po ako, sagot ko sa kanya sabay hikab. Wala sa sariling napatingin ako sa orasan na nasa bedside table at nagulat pa ako dahil halos 9:00 na pala ng umaga. Sobrang napasarap ang tulog ko sa isang estrangerong kwarto. Sa bagay, ilang araw na din pala akong nagpupuyat. Halos hindi nakakatulog ng maayos simula nang ibinigay ko ang pagkababae ko kay Charles after ng 18th birthday namin ni Trixie. Kagabi ko lang naramdaman ang tunay na kahulugan ng tunay na mahimbing na pagtulog. Nako, nakatulog po pala kayo ng bathrobe lang, senyorita. Mabuti na lang at maagang dumating ang mga in-order na mga damit para sa iyo ni Master Dominic. Muling wika sa akin. Nagtataka naman akong napatingin dito. Wala po kasi akong kahit na isang damit na dala kagabi, manang. Siya nga pala, nakauwi na po ba si Boss Dominic? Tanong ko. Tumitig muna ito sa akin bago tumango. Opo, senyorita. Maaga siyang nakauwi kanina para personal na tingnan ang mga dinilever na damit na gagamitin mo habang nandito ka pa sa mansion. Sagot nito sabay turo sa mga paper bags na maayos na nakalapag sa sahig ng kwarto. May mga nakalagay din sa hanger, kaya hindi ko maiwasan na magulat. Mga damit. Papara po sa akin lahat ng iyan, wala sa sarili kong tanong. Kaagad itong tumango. Opo, senyorita. Para po sa inyo lahat iyan. Bilin nga po pala ni Master na kapag hindi nyo po magustuhan ang mga design, ibalik daw natin sa shop kung saan galing para mapalitan kaagad. Teka lang po, gusto nyo po bang maligo? Gusto nyo po bang ihanda ko na ang banyo? Muling tanong nito. Wala sa sariling napatango ako kaya naman nagmamadali na itong pumasok sa loob ng banyo. Hinayaan ko na lang at wala sa sariling naglakad ako papunta sa mga bagong gamit na binili para sa akin ni Dominic. Iba't ibang signature brand ang nakikita kong nakaimprenta sa mga paper bags. Lumaki ako sa isang mayaman na pamilya kaya naman alam kong hindi basta-basta ang presyo ng mga gamit na ito. Kung ganoon, bakit ganito na lang ka, special ang pagtrato sa akin ni Dominic? Dahil baka mukha ako ng namayapang lola niya sa tuhod.
Kaagad akong humugot ng isang dress mula sa lobo ng paper bag, mukhang kasya naman sa akin iyon, kaya naman hindi ko na pinalitan pa. Nagustuhan ko din kasi ang kulay at design. Hindi ko pa man naisusukat, alam kong babagay sa akin iyon. Hindi naman ako maarte pagdating sa pananamit, kaya basta magkasya lang sa akin, ayos na iyon. Mabuti na din at may mga underwear na din nakasama. Hindi na ako mahirapan pa kahit na dumito muna ako sa bahay na ito habang hindi pa lumalabas ang test result. Senyorita, nakaredy na po ang banyo. Pwede na po kayong maligo, muling wika ni Manang sa akin. Kakalabas lang nito ng banyo at nakangiti itong lumapit sa akin. Salamat po Manang, tipid kong sagot. Sa totoo lang naiilang ako sa sobrang pag-aasikaso na ginagawa nito sa akin ngayon. Pakiramdam ko tuloy napaka-special ko. Ipapahanda ko na po ang pagkain niyo, senyorita. Babalikan ko po kayo kaagad dito sa kwarto, paalam nito sa akin. Kaagad naman akong tumango. Kailangan talaga na sunduin niya ako dahil hindi ko pa kabisado ang sikot sa mansyon na ito. Sa sobrang lawak nito baka magkaligaw-ligaw pa ako. Nararamdaman ko pa naman ngayon ang paghapdi ng sikmura ko dahil sa gutom. Kaagad na akong pumasok sa loob ng banyo para maligo na. Madali ang ligo lang naman gagawin ko ngayon dahil naligo na ako kagabi bago matulog. Pero hindi ko maiwasan na magulat nang makapasok na ako ng banyo. Sobrang bango ng paligid dahil sa mga nakasinding mga scented candle. May tubig na sa bathtub at may sabon na din, nakaredy na din ang iba pang mga sabon at shampoo na posible kong gagamitin, kaya naman hindi ko maiwasan na mapangiti. Kaagad kong hinubad ang suot kong roba at ibinabad ang katawan ko sa mabangong tubig ng bathtub. Tamang-tama lang ang templa ng tubig kaya naman muli akong napangiti, dagdagan pa ang halimuyak na dala ng mga nakasinding scented candle, parang ayaw ko nang tapusin pa ang paliligo ko. Bigla akong nakaramdam ng kapanatagan ng kalooban. Gumaan din ang pakiramdam ko. Ayaw ko pa sanang tapusin pa ang pagbabad sa bathtub, pero dahil naig ang nararamdaman kong pagkalam ng aking sikmura, hindi ako pwedeng magtagal dito sa loob ng banyo. Mabilis akong nagbanlaw ng aking katawan gamit ang shower. Punatuyo ang katawan gamit ang malinis at mabangong tuwalya at nagsuot ng roba. Pinatuyo ko na din ang aking buhok at nagmadamadaling lumabas ng banyo. Kinuha ko na ang dress at kaagad na isinuot. Lagpas tuhod at bagay na bagay sa akin. Tama nga ang hinala ko kanina, saktong-sakto sa katawan ko ang damit na nabili para sa akin ni Dominic. Nagpaikot-ikot pa ako sa harap ng vanity mirror bago ko hinagilap ang flip-top sandals na una kong napansin sa isa sa mga paper bags na nandito sa aking kwarto. Akmang palabas na ako ng aking kwarto nang marinig ko ang mahinang katok sa pintuan. Kaagad akong naglakad papunta doon at binuksan. Good morning po ulit, senyorita. Nakaredy na po ang mga pagkain nyo. Kaagad na bati sa akin ni Manang. Kaagad akong tumango at tuluyan ang lumaas ng kwarto. Manang, matagal na po ba kayo nagtatrabaho dito? Pauna kong tanong sa kanya habang binabaybay namin pababa ng hagdan. Umiti muna ito bago sumagot. Ako na po ang halos nagpalaki kay Master. Dito na ako tumanda dahil wala naman akong pamilya na mauwian, sagot nito. Natigilan ako. Ganoon po ba? Bakit po wala kayong pamilya? Huwag niyo pong sabihin na ampon din po kayo. Hindi ko maiwasang sagot. At the same time bigla din akong kinabahan. Paano nga ba kung matulad ako kay Manang? Ang tumandang mag-isa dahil hindi ko naman alam kung sino ang tunay kong pamilya. Hindi naman sa ganoon. Kaya lang sa sobrang tagal na hindi ko sila nakikita baka naisip na nilang patay na ako, sagot nito. Muli akong natigilan. So, may pamilya naman pala siya. Ayaw niya lang umuwi. Unlike sa akin na hindi ko alam kung saan at kanino ako nanggaling. Hindi na ako nagkomento pa sa huling sinabi nito hanggang sa makarating kami sa dining room. Kaagad na bumulaga sa harap ko ang iba't ibang klase ng pagkain at ang prenteng nakaupo na si Boss Dominic sa harap ng lamesa. Good morning, bati ko dito nang makabawi ako sa pagkabigla. Hindi ito sumagot sa akin bagkus sininyasan nito si Manang na ipaghila ako ng isang upuan na siyang kaagad naman niyang sinunod. Grabe naman. Pwede naman sabihin niya sa akin na pwede na akong maupo para makakain na kami. Pati ba naman sa paghihila ng upuan iutos niya pa sa kasambahay? Kumusta ang unang gabi mo? Nakatulog ka ba ng maayos? Tanong nito. Napasulyap muna ako dito bago sumagot.
Siyempre naman. Sa sobrang ganda ng kwarto na pinagamit sa akin ni Manang talagang mapapasarap ang tulog ko, masigla kong sagot. Sasalinan na sana ang baso ko ng orange juice ng isa sa mga kasambahay pero kaagad ko itong pinigilan. Teka lang po. Hindi ako umiinom ng juice sa umaga. Coffee na ing po sana, nahihiya kong wika. Kaagad kong napansin ang pagtitig sa akin ni Dominic kaya hindi ko maiwasan na makaramdam ng pagkailang. Simula ngayong araw, hindi na kita pinapayagan na uminom ng coffee. Hindi maganda para sa isang De La Fuente na umiinom ng kape ang isang babae sa umaga, istrikto nitong sagot. Nagulat naman ako. De La Fuente daw. Bakit ampunin niya na ba ako o aasawahin niya ako? Sa isiping iyon hindi ko maiwasan na mapangiwi. Ang sagwa ng naiisip ko. Hindi ko naman nakikitaan itong si Dominic na may pagnanasa sa akin. Isa pa hindi na ako virgin no. Sa hitsura nito alam kong mataas ang standard nito sa mga babae. Sigurado na ayaw nito sa mga babaeng natikman na ng iba. Francine, napaigtad pa ako nang marinig ko ang malakas na boses ni Dominic habang tinatawag ang pangalan ko. Wala sa sariling tumitig ako sa kanya. Saan na nakarating ang utak mo? I said kumain ka na dahil isasama kita ngayon, wika nito. Kaagad akong tumango at napasulyap sa juice na nasa baso ko na. Heist may komportableng bahay nga akong tinutuluyan ngayon, bawal naman ang kape.